Ka-Express, usap-usapan ngayon ang mabilis na paglago ng ating pambato na si Kai Sotto, na ayon sa ilang eksperto ay mas maaga pa ang development kumpara sa late bloomer na si Marc Gasol, isang dating NBA All-Star, Defensive Player of the Year at isang champion. Kung si Gasol ay kinailangan ng ilang taon bago sumikat sa Memphis Grizzlies, si Kai naman ay mas bata pa lang pero nakipagsabayan na sa pro leagues at international competition. At ang tanong, kaya ba niyang higitan ang naging career ni Gasol pagdating ng panahon? Samantala, may bagong pangalan na posibleng magdagdag sa Gilas Pilipinas pool. Ang incoming PBA rookie na si Dolph Panopio ay nagsabing, why not? Kung mabibigyan siya ng pagkakataong muling magsuot ng national team jersey. Kilala siya bilang scrappy defender at high energy guard at kung makapasok nga siya sa Gilas, makakatulong ito sa dagdag na depth at versatility ng koponan. At sa NBA naman, mainit na usapan ang bagong Phoenix Suns guard na si Jalen Green matapos siyang mapabilang sa listahan ng mga most overpaid players ng liga. Kasabay ng kanyang paglipat, kapalit kay Kevin Durant, tumataas ang pressure kung mapapatunayan ba niyang sulit ang big contract sa ilalim ng bagong sistema ng Phoenix Suns. Ka-Express, pag-usapan natin ang intrigang comparison na ito kay Sotto versus Marc Gasol. Sa unang tingin, parang malayo dahil si Gasol ay isang former NBA All-Star, Defensive Player of the Year 2013 at NBA Champion 2019. Pero kung babalikan natin ang development path nila, makikita natin na mas maaga ang pag-usbong ni Kai kumpara kay Gasol. Si Marc Gasol, ay younger brother ni Paul Gasol, ay hindi agad kinilalang star. Drafted noong 2007 ng Los Angeles Lakers at ipinadala sa Memphis Grizzlies, kinailangan niya ng ilang taon bago maging pangunahing piraso ng franchise. Naging All-Star lang siya noong 2012, 5 taon matapos siyang na-draft at umabot pa ng mas matagal bago tuluyang makilala bilang isa sa pinakamahusay ng defensive centers ng kanyang era. Samantala si Kai sa edad na 22 ay nakapaglaro na sa international stage mula sa NBL Australia, NBA G League Ignite team hanggang Japan B-League. Bukod pa diyan, siya ang sentro ng Gilas program. Ang kanyang 7'3" height, rim protection at offensive skill set ay mas maaga nang nakikita kaysa naging growth ni Gasol sa parehong edad. Kung ikukumpara si Gasol ay nasa Spain pa noon at hindi pa inaasahang magiging NBA All-Star. At isa pa, malaking factor ang global exposure ni Kai. Bago pa man siyang tuluyang gumaling mula sa ACL injury, kasama siya sa mga headlines at tinututukan ng mga scouts at analysts. Ang kanyang shooting touch at mobility bilang big man ay pasok na sa modern NBA trend ng stretch 5, isang bagay na natutunan lang ni Gasol bandang kalagitnaan ng kanyang career. At hindi rin dapat baliwalain ang intangibles. Kai has shown maturity sa pressure situations tulad ng kanyang stint sa FIBA World Cup 2023 at sa Gilas campaigns. Kung mapapangalagaan ang kanyang health, makapag-develop ng mas consistent outside shot at lalakas pa sa ilalim, may posibilidad na lampasan niya ang trajectory ni Gasol. Kung all things considered, Kai's growth curve is ahead. Habang si Gasol ay naging elite center sa kanyang late 20s, si Kai ay nasa 22 years old pa lang at nakilala na bilang franchise-level big man ng Gilas at isang project na sinusubaybayan para sa NBA. Ang hamon, consistency at staying injury-free. Pero kung tuloy-tuloy ang development ni Kai, pwede talagang masabi na mas maaga niyang naabot ang level na inabot ni Marc Gasol. At baka kapag natupad ang pangarap na makapasok sa NBA, mahirap siyang mapantayan ng kanyang Spanish counterpart. Ka-Express, isa pang bagong pangalan ang lumutang para sa Gilas Pilipinas, ang incoming PBA rookie na si Dolph Panopio. At sa isang panayam, diretsahan niyang sinabi, why not? Kung sakali bang tawagan siya muli para magsuot ng Gilas jersey. Kung matatandaan, si Dolph Panopio ay hindi na bago sa international stage. Kasama na siya noon sa Gilas Youth at nakaranas ng competition laban sa mga katapat na Asian at World teams. Kilala siya bilang isang scrappy at high energy guard na may kombinasyon ng playmaking at matibay na depensa. At ngayon, papasok na siya sa PBA, mas malaki ang tsansa na makita siya ulit sa senior men's pool. Sa kasalukuyang roster ng Gilas, loaded sa frontcourt dahil sa presensya ni Kai Sotto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Pero kung titingnan ang guard rotation, malaking tulong ang isang gaya ni Panopio na pwedeng magdala ng bola, mag-initiate ng opensa, at magsakripisyo sa depensa laban sa maliliit at mabilis na guards ng kalaban. Hindi man siya kasing sikat sa ibang pangalan tulad ni Dwight Ramos o SJ Belangel,
Ang versatility at fighting spirit ni Panopio ang posibleng maging dahilan para mabigyan siya ng spot sa pool. Kung mabibigyan siya ng chance, check na madagdagan ng depth at energy ang Gilas, lalo na sa qualifiers kung saan crucial ang bawat possession. Ang tanong na lang, handa na ba ang coaching staff ng Gilas na mag-experiment at magbigay ng pagkakataon sa isang bagong rookie na gustong patunayan ang sarili sa pinakamalaking stage ng bansa? Ka-Express, lipat naman tayo sa NBA, kung saan mainit na pinag-uusapan ang bagong guard ng Phoenix Suns. Walang iba kundi ang ating kababayan na si Jalen Green. Kasunod ng blockbuster trade kung saan ipinadala si Kevin Durant sa Houston Rockets, dumating si Jalen Green sa Phoenix Suns bilang bagong mukha sa kanilang frontcourt. Pero hindi lahat kumbinsido na siya ang tamang sagot. Ayon sa ulat ng India Today, napabilang si Jalen Green sa listahan ng mga most overpaid players sa buong liga. At bakit? Dahil sa kanyang kasalukuyang kontrata, malaki ang sweldo niya kumpara sa naging performance niya sa nakaraang seasons. Bagamat kilala si Jalen Green bilang explosive scorer at highlight machine, marami pa ring analyst ang nagsasabing hindi pa niya napatunayan na kaya niya maging consistent star o franchise player. Para sa Phoenix Suns, malaking sugal ito. Pinili nilang bitawan ang isang proven veteran at future Hall of Famer na si Kevin Durant kapalit ng isang batang talent na may potensyal pero hindi pa nagiging reliable sa pressure situations. Kung magbubunga ang gamble na ito, posibleng magkaroon ng long-term cornerstone ang Phoenix Suns, pero kung hindi, baka mapilitang mag-rebuild muli ang franchise. Para kay Jalen Green mismo, ito na ang pinakamalaking hamon ng kanyang career. Hindi lang niya kailangang ipakita ang kanyang athleticism at scoring, kailangan din niyang patunayan na kaya niyang pamunuan ang isang playoff contending team. At sa salary na tinanggap niya, lahat ng mata ay nakatutok kung magiging sulit ba siya sa bagong role na ito. Well, sa dulo, ang tanong ng lahat, magiging breakout star ba si Jalen Green sa Phoenix Suns o mananatili siyang overpaid tag hanggang sa susunod na taon? Ka-Express, kitang-kita natin kung gaano kainit ang usapan sa mundo ng basketball ngayon, mula Gilas hanggang NBA. Pinatunayan natin na hindi malayong sabihin na mas maaga ang growth ni Kai Sotto kumpara kay Marc Gasol, isang ehemplo ng late bloomer na naging NBA star. At kung tuloy-tuloy ang development at makakaiwas sa injury, pwede talagang lumampas si Kai sa inaasahang limit. At dagdag pa dyan, lumalawak ang options ng Gilas sa pagpasok ng bagong pangalan tulad ni Dolph Panopio. Ang kanyang energy at defensive grit ay maaaring maging game changer kung bibigyan ng chance ng coaching staff. Sa adjustment ng PBA schedule at sa posibilidad ng mas mahabang training camp, may oras ang Gilas para buuin ang chemistry na matagal nang hinahanap ng mga fans. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.